Yo guys, check, kamusta mga idol? So eto na nga mga lodi, ang Revenge of the Porkin Beans mga lods. Babangon ako at dudurugin kita. Ayan ang mga dialogue ngayon ng ating bida mga idol. Kita nyo naman si Roger, oh. Patay tayo dyan mga idol, no? So grabe, bago ang lahat bago natin ituloy ang pagbangon ni idol natin, mag-subscribe kayo sa channel natin mga lods at like nyo yung video, okay? So, kanina nagtitrade ako. Nakita ko to, natawa ako bigla. So, bigla nag-drop yung market. Taragis yan. Nalungkot siya. Okay, bago natin pakinggan, no, ang first mate ng ating captain, mga lodi. Ang first mate ng ating captain na si Roger. Tignan muna natin yung mga kumakalat ngayon na memes, mga lord, sa ating bida. Ito natawa. Sino nakakita nito? Ang kulit na ito, natawa lang ako, mga idol, no? Ba't nilalabas mo yung ano mo, ha? Kapangyarihan mo sa akin, ha? Nilalabas mo yung sinong pamprutas mo dyan. Makain ako, eh. Sabi niyang gano'n, no? At eto, no, yung mga dance. So, shoutout sa mga nagpo-post, ha, mga idol, ha. Ito, mga dancing. Pero hindi niya naman kamuka. Pero supposed to be, ito daw yan, no? Kulaong, sino itong teteng? Si ano ba to? Si Bong ba to? Si Senator, hindi pala Senator si Bong. Si Bong ba to? Si Bong Revilla? Is this to be, is supposed to be Bong Revilla? Mga ganun, no? Ayan ha. So, maraming lumalabas ngayon na meme. Siyempre, trending ngayon to, mga idol. So, ayan. Ito talaga. Dito yung pinakamalupit eh. Ayan. Ito na nga. Pagsalitain na natin ng first mate ng ating captain, no? Na si Norman. Okay, tignan natin ang sinabi dito ni Manong Casper, mga idol, no? Sabi niya rito, wait lang. Bilisan natin ng konti. Okay, ayan. Okay mga guys, kamusta kayo dyan mga kamanang at mga kapakshit? Okay, siyempre ang ating bida secret. Ating bida secret. Taragis ka talaga, Casper. Sa konti. Malay nyo bukas makasama nyo na. Ayun! O kaya mamaya, Ayun! diba? Yung mga followers ni boss, wag po kayo mag-alala. Opo, ayun kumbaga sa parang nag-ano lang siya, namasyal, tapos nagpagupit. Namasyal sa loob. Ayan. Nagpagupit na siya kasi naguguluhan na sa kanyang buhok, kaya nagpagupit na siya. Namasyal lang siya at nagpagupit. Kaya huwag kayong mag-aalala. Okay? Kami naman hindi namin siya pinabayaan. Totoo yun, mga idol, no? Kung mapapansin nyo kay Pugenius, maraming upload si Pugenius, so talagang pabalik-balik dun ang kanyang first mate na si ito, no? Si Rayleigh. si Rayleigh Casper. No, nagdadala siya ng damit, nagdadala siya ng gamit dun sa Camp Crame para alagaan ang ating bida. Wala pa nga akong tulog. Tingnan yung mata ko. Diba? Hindi natin siya pwede pabayaan. Grabe, no? Dati marami nagsasabi na wala, alis na si MG. Sinasabi ni Boss MG na wala, ano na yan. Lumalayo na yan si Casper. Pero tignan nyo ngayon, no? Parang pinapatunayan ni Casper na talagang siya yung first mate. Mga idol, no? Parang sobrang dikit nila. No, talaga hindi niya pinapabayaan si Kulaong, si Norman. Pandemic hero na yan eh. Panis, pandemic hero. Oo, hindi na mabubura yan. Kahit nga matulog ka, bangunguting ka, nandun na yan sa utak mo. Pandemic hero yan. Oo. Kahit sino sa inyo, aminin nyo man o hindi, nakatikim kayo ng pandemic hero na bigas. Yes. Oo. Diba? Oo, talagang lagi lang eh. Oo. Ganyan naman talaga ang tao eh. Diba? Sige. Tumawa lang kayo ng tumawa.
Yari tayo. Tumawa lang kayo, tumawa. Magiganti na, mga idol, no? Ang ating bida paglabas niya. Kami rin, tatawa rin kami balang araw. Okay guys, mga kamanang at mga kapakshit, ha? Stable naman si boss at okay naman si boss. Huwag kayong mag-alala. Malay nyo bukas o mamaya o kailan makasama na natin siya. Okay? Shoutout sa inyo lahat dyan, mga kapakshit, mga basher, shoutout pa rin sa inyo, ha? At mga followers ni boss, shoutout sa inyo. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Oh, guys, shoutout sa inyo lahat dyan. Huwag na kayo mag-alala kay boss. Okay na si boss. Yun lang nagpagupit lang. Kaya ilang araw lang nawala. Shoutout sa inyo dyan. So, ayun na nga, Okay, mga idol, no? Nagpagupit lang daw. Lobby, sinama kay TV. Nagpagupit lang daw ng ilang araw, mga idol, ang ating bida. No? So, ito for sure, mga idol, ilalaya yan. Kasi nga alam naman natin na available yung kanyang kaso. Pero sinabi naman nila MG, nila Ralph, ano ba si Ralph? Kalinisan. Hindi ko alam kung ano siya eh. Ano i-address natin sa kanya, no? Yung title niya. Sunod-sunod pa raw yung ikakaso. Pero dahil available nga yan, mahaba kasi yung proseso niyan. Siguro ngayon, alam nyo, kaya lang naman talaga na nakulong si Norman kasi pinabayaan niya yung kaso na yun. Parang hindi niya pinansin. No, may mga ganito, hindi niya pinansin, and then yun na nga, nagkagulatan. Kaya siya na-aresto. So sa ngayon, mag-iingat na yan. Bawat labas o bawat something na sinumpi na siya o lumabas yung warrant niya, papiyansahan niya na agad yan. Hindi na siya magpapatagal-tagal o magpapatumpik-tumpik pa para hindi na mangyari sa kanya yung nangyari ngayon. Magbe-bail na agad siya. No, ayun yung mangyayari. Pero, mga idol, mainit pa rin yung issue sa pagdakip at kung ano yung mga ginawa sa kanya. Tulad nito, kukunin ko yung opinion nyo rito. Tama ba to? Na hindi, sabi niya nga rito, hindi ako masyado maalam sa ganito. Pero di ba yung nakaposa sa likod is mga delikadong tao, mga nakapatay. Sabi niya ganun. Tapos dapat nakayuko o nakatalukbong mga muka. No? Hindi ipinapahiya tulad ng mga pulis na nang hold up. Saka hindi sila pwede magsalita or magsagutan dyan sa presscon. At huli, si IDG magpepresenta, hindi na Polcom. Tingin ko talaga dito tinamaan ego ni Kalinisan, no? Yun daw yun, kaya talagang pinahiya niya si Norman. Kaya gigil na gigil, nagsolsol din kay Manny na bukas daw ang pinto, dalhan daw ng pagkain. So ayun na nga, mga idol, no? So parang sinasabi dito, di naman niya, total di naman bawal eh. Kumbaga wala namang nakasaad sa batas na kumbaga bawal yung ginawa nila. Ang nangyari, kumbaga, sinamantal lang nila na papahiyain kita, maangas ka. Parang ganun yung nangyari dyan, no? Tapos, ito yung pinaka-news natin na nasabi ko na maghihiganti ang ating bida, no? Ang paghihiganti ni Norman Mangusin paglabas niya. Asahan niyan, mga idol, no? Pagkalaya ni Norman, gusto ko na nga siya makita mag-live eh. Titignan natin yung kasi syempre kalbo na siya, di ba? Kalbo na daw siya. So titignan natin. Sabi rito, maaaring makasuhan ang mga pulis na umaresto kay Norman Mangusin ayon kay Attorney Carlo Ibanez. Sabi dito, nagbigay ng legal na opinion si Attorney Carlo Ibanez kaugnay sa pagkakaaresto kay Norman Mangusin, mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Ayon kay Ibanez, maaaring makasuhan ng mga pulis na umaresto kay Mangusin matapos itong iharap sa media ng nakaposas kaugnay sa kasong unjust vexation. Sa kanyang legal na pagsusuri, posibleng maharap sa kasong slander o parang pagpapahiya tayo ang mga sangkot na operatiba dahil sa umano'y paraan ng pagpapakita sa akusado sa publiko. No, kumbaga parang yung rights niya parang nawala. Ipinaliwanag pa ng abogado na mahalagang igalang ang karapatan ng isang akusado kabilang ang presumption of innocence. 'Di ba? Kasi nga 'di ba sabi nila innocent until proven guilty. At tiyaking hindi ito mapapahiya o masasaktan ang reputasyon
sa hindi naaayon sa batas na paraan. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang panig ng otoridad hinggil sa naturang legal na opinyon. So ito mga idol, alam ko maraming galit dito, no? Kaya sa ating bida. Diba? Kasi ako, pag pinapanood ko to, talagang entertainment na lang mga lods Marami siguro nga yung sinasabi nila na tulungan niya nung pandemic. Pero, panoorin nyo kasi kung paano siya magsalita. Ito. Kasi galit tayo sa kanya kasi alam natin kung paano siya magsalita, alam natin kung paano niya bastusin yung mga babae, bastusin yung basa. Yung salita niya talagang ang dumi ng bibig nito, mga ayun, sarap sabunin Di ba? Pag nagmura, talagang ang lulutong ng mura niya. Kaya yung parang yung pinoportray niya na bida, hindi mo makikita pag nagsasalita siya kasi nga sobrang buladas nung niya pag nagmumura siya. Tsaka kung paano niya bastusin yung asawa ni MG. 'Di ba? Binabastos niya kung ano-ano mga pinagsasabi niya ron, paano ka, pag ganito ka, pag ganyan ka. So, talagang may inis ka pag siya yung nagsasalita. Pero kahit anong inis natin, mga idol, no, meron tayong batas, no? At kahit sino, kahit kalaban, no, talagang dapat makakuha ng due process. Parang ganoon yun. Wala tayong magagawa dun mga lods Kahit nasabihin na natin tayo, babalahurain kita. Diba? Hindi porkit galit tayo sa kanya, hindi niya na dapat makuha yung tamang due process, mga idol, no? So, kasi sabi nga natin, ang saya pag siya sa kanya nangyayari, pero paano pag sa atin nangyari yan? 'Di ba? Di yari din, kumbaga magiging unfair din yung tingin natin sa nangyayari. So, ang lumalabas kasi dito, parang talagang tinarget siya para pahiyain dun sa nangyaring press conference. So, doon, may mga batas din doon tulad nga ng sinabi dito ni Attorney Carlo Ibanez, no? Ayan, dami niyang sinabi diyan na pwedeng makasuhan yung mga pulis ng slander, 'di ba? So eto mga idol, hindi porkit galit tayo sa kanya, hindi porkit masama siyang tao, ang tingin natin, no? Hindi porkit ganun, hindi na siya dapat dumanas ng tamang proseso, parang ganun, no? So lahat tayo gusto natin siyang mapahiya din talaga. Ganun din yung gusto. Alam niyo ba nung pinapanood ko yung sa kay Puji News nung inaabangan sila, may banda pa, 'di ba? Norman ganun, 'di ba? May kakanta pa ng ganun. So talagang maraming tao yung gusto siyang makita yung downfall niya, no? Makita yung talagang dahil nga sa ugali niya, sa kayabangan niya, sa mga salita niyang pinagsasabi, panloloko niya, yun yung mga kinasa kanya, 'di ba? Di umano yun mga idol. No, di umano ganun siya. At ako, nai-entertain din talaga ako pag pinapanood ko yung mga pinagagawa nila. Pero nating personal to para sa akin, mga idol. Pero kila MG, talagang personal yan. No, talagang, syempre, ikaw ba naman, sabihan yung pamilya mo ng ganito, ng ganyan. Gagawa ka talaga ng paraan para pabagsakin yan. Lalo na't alam mo na isa kang, alam niyo yun, mabigat na si MG. Mga idol, yung influence niya talagang medyo malaki na. At sikat kasi talaga si MG. So talagang ayun yung pinadana sa kanya ni MG, no? At sinasabi hindi pa tapos. O paano naman natin nasabi na babawi ang ating bida? Isa sa mga pwedeng pag nag-live to pag sa susunod na pagla-live niya, mapapansin niyo lahat ng mga maling ginawa sa kanya ng mga pulis, kung paano siya dinampot, kung paano siya ginanto, ginanyan, sasabihin niya yan sa kanyang live at sasabihin niya, babawi kayo. Babawian ko kayo. Ididimanda ko kayo, ganyan. Baka magmura-mura ulit yan. Diba? Ang sarap panoorin na naman nun, mga idol. Kasi ang nakikita ko pwedeng mangyari dito, di ba gaganunin siya? Dahil hindi naman criminal case yung, kumbaga, pwede kasi piyansahan lahat mga lods yung kinasa sa kanya. So, pwede niya ulitin lahat ng mga pinagsasabi niya. No? Kung hindi siya madadala, kasi di ba, hindi ka madadala Kumbaga, ang laki ng dagok na binigay sa kanya nitong issue na to ngayon, yung dinampot siya, pinahiya siya national, di ba? Nationwide pala. So, talagang ang isip agad nito, kung lihitin mong kupal ka, ang isip mo agad bumawi. Di ba?
ang isip mo agad bumawi at magiganti sa mga gagawin sa'yo. At syempre, gagawin mo rin lahat kasi may kaso raw si MG. Di ba? Ay, kailangan. Kasuhan ko din tong ganun agad yung gagawin niya. No? At ang kanyang nasa isip agad, isa na agad to, yun nangyari sa kanya. Yung mga pulis, no? Ini-imagine ko yung mga sasabihin niya sa mga pulis, mga idol. Ano sa tingin niyo yung mga sasabihin niya sa mga pulis? Na, ina nyo, murahin nyo talaga, no? Ginawa nyo sa akin, pinayaan nyo ako, babawian ko kayo, parang ganun yun. Hindi ko alam ini-imagine ko lang na pwedeng ganun yung sabihin niya. Tapos, andun pa yung asawa ni MG, mababanggit niya na naman siguro yun. At andun din yung parents. Nakita ko yung parents, ayun ata yung nagsabi ng hampas lupa, ayun ata. Sa tingin, hindi ako sure parang ayun ata, nakita na ko sa video. So, pwede niyang bawian ulit yan. Pero, sa panahon ngayon, ako baga sa ganitong pagkakataon, mag-iingat na siya. Yeah? Medyo hindi na siya magiging pabaya. Hindi na siya magiging pabaya, mga idol, no? Doon natin malalaman kung talaga parang ubusan ng pera to, mga idol. Kasi hindi na magpapakulong 'yan. Magiging maingat na 'yan kasi yung unang mga kaso niya, tinulugan niya, hindi niya masyadong pinapansin, pinapabayaan niya na, yan. Hindi ako dadamputin yan, may abogado ako, ganito ganyan. Nalaman niya na yung pagiging pabayaan niya, meron palang kapalit na, ayan, di ba? Di ba? Lesson learned, kumbaga. So, ako, ang inaasahan ko dito, once na makalaya to, kasi for sure makakalaya to, mabilis lang yan. Sabi nga ni First Mate, di ba? Ni First Mate Casper, baka mamaya o bukas, di ba? Magla-live na ulit yan, mga lodi. Tsaka gusto ko mahanap yung follow-up, yung sa kinasuhan din ng pulis na yung mga parang kinukonsinti raw siya. Hanapan ko nga ng balita yun, kung anong update dun, mga idol. Pero kayo, anong sa tingin nyo ang susunod na mangyari? Ito na lang yung tanong. Sa tingin nyo, paglaya niya is revenge of the pork and beans na agad ang mangyayari? O magkakaroon muna ng konting tahimik para magplano sila sa kanilang bawi, mga idol. Pero sa tingin ko talaga babawi agad to. Papakita niya sa mga, kasi ayaw niyang, kahit na nakulong na siya, ayaw niya pa rin ipakita yung kahinaan niya. Nakita niyo pumapalag siya, di ba? Pwede pala yun. Yung gano'n. Ano lang yung kaso ko? Para akong pumatay. Sabi niya gano'n. Pumapalag siya talaga, mga lods, no? So, andun talaga yung angas niya, mga idol. So paglaya nito, hindi ako sa tingin ko magla-live agad to at magbabalik naman sa angas to, mga lodi, no? Ayun yung sa akin. No? Kayo, anong sa tingin niyo? Mag-iisip pa ba siya muna? Gagawa siya ng mga plano kung paano siya makakabawi? O talagang bakbakan na agad? Kaya nakaka-excite to Kasi paglabas nito, bakbakan na agad to. Bakbakan na agad to ng kaso, mga idol. Kaya ang mangyayari dito, ubusan ng pera yan. Kasi hindi naman mura magkaso, hindi rin mura lumaban sa kaso. 'Di ba? Mahirap yan, mga idol. No? Pero dahil nga hindi naman kumbaga piyansahan yan, ubusan ng pera talaga yan. Mga idol, tactics yan. Kumbaga dapat magaling yung mga abogado mo paano ka iligtas. Diba? So ayan, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Babawi ba? No, kasi talagang napulaan yung mga pulis mga lods Don't get me wrong ito si nabibis din ako sa mga sinasabi niya. Pero dahil nga parang entertainment lang din talaga yung tingin ko diyan kasi nasa social media tayo. Hindi ko masyadong siniseryoso, no? Kumbaga pag nagsasalita to, ang iniisip ko agad, ano kaya ang balik ni MG dito? Tapos pag nagsalita si MG, ano kaya ang balik ni Kulaong dito? Ganun lang yung sa akin. Kumbaga sinusubaybayan ko sila. Kumbaga libangan na natin yan Anong season na ba tayo? Season 3? Season 4? So lahat naman ayaw mawala yung ganito entertainment. So for me, magtutuloy-tuloy itong ganitong labanan nila. No, nakalamang lang talaga ngayon si MG dahil napakulong niya Tapos talagang kinalbo mga lods, napahiya mga lodi. So babawi yan. No, ayun yung sa tingin ko. No? Ayun muna tayo, mga idol, para mag-like and subscribe kayo para makita niyo yung mga update natin dito sa Bakbakang MG and Norman Mangusin, ang ating captain, mga lodi. Ito talaga yung paborito ko sa lahat. Okay?
Kita-kits tayo sa susunod na video. Mamaya mag-upload ulit ako ng crypto natin, mga idol. Na. Alam niyo naman, ano lang tayo eh. Sumasabay lang tayo. Kita-kits, maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. What's up?